Hello po Ate B. Ako po si Gabi, bagong subscriber nyo sa inyong channel. Gusto ko lang i-share yung naging karanasan ko noong nagtatrabaho pa ako sa isang Pogo company malapit sa Pasay. Sikat na sikat ang Pogo noon kasi bukod sa malaki ang pasahod, hindi katulad sa ibang kumpanya na ang daming EBA sa requirements at saka ang tataas ng standard ng qualification. Pero ang late naman magpasweldo. Doon po sa Pogo, basta marunong ka lang mag-English at marunong ka lang sa computer, Gina, pasok ka na agad. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, medyo tahimik ang floor namin noon. Karamihan kasi sa mga kasama ko, umidip muna, yung iba naman, bumaba para mag-yosi. Bali 3 na lang kaming gising sa room namin. Ako, si Mark na katabi ko, at si Sarah na nasa tapat ng desk namin. Naglalaro si Mark sa phone niya, habang ako naman ay nag-i-encode. Maya-maya, nahulog yung ballpen ko. Gumulong ito sa ilalim ng desk ni Mark. Yumuko po ako Ate B para kunin yung ballpen ko. At dito na po, tumayo yung balahibo ko. Sa ilalim kasi ng desk ni Mark, sa may sulok kung saan nakasiksik yung mga cable ng mga computer, may nakita akong babae. Hindi po ito karaniwang babae. Basa ang damit niya, tapos bigla na lang nangamoy bulok. Ako lang ata ang nakakaamoy nun, kasi wala naman silang reaksyon. Nakasuot siya ng puting damit na dumidikit sa balat niya. Maputla po yung balat niya, tapos ang daming galis. Pero ang pinaka nakakatakot doon, yung posisyon niya. Nakatingala yung ulo niya na parang pinipilit na binali o pinagkasya yung sarili niya sa napakasikip na space sa ilalim. Yung mukha niya, literal na nakadikit sa ilalim ng plywood ng desk ni Mark. Nakangiti siya ng napakalaki. Yung ngiti na abot hanggang tenga. Habang ang mga mata niya na purong itim ay nakatitig ng diretso sa akin. Sa sobrang takot ko, parang nawalan ako ng hangin sa baga. Parang nakalimutan kong huminga. Pero alam mo yung instinct na kapag pinakita mong natatakot ka, lalo kang tatakutin. Ang ginawa ko Ate B, pinilit ko talagang hindi siya pansinin. Nagpatay mali siya na lang ako. Kinuha ko yung ballpen na parang walang nakita. Tapos dahan-dahan akong umayos sa pag-upo. Nagkunwari akong busy sa computer. Nagtatype ako ng kahit ano na para lang magmukhang normal. Pero ang totoo, nanginginig na yung mga daliri ko sa keyboard. At ang mas malala, kahit nakaharap ko sa screen, naririnig ko siya. May mga salita siyang sinasabi na hindi ko maintindihan. Maya-maya naman ay tumatawa siya ng mahina, tapos may kasabay na sinok. Parang inaasar ako na bata. Ganun po yung pakiramdam. Pinilit kong hindi tumingin. Pero parang hinihila yung leeg ko. Parang may nagsasabing, tumingin ka kahit saglit. Napatingin ako pero sa gilid lang ng mga mata ko. Doon ko nakita, ninangat-ngat ng babae yung sapatos ni Mark. Yung lace ng sapatos niya, ninunguya niya. Tapos hinihila niya, pilit niyang tinatanggal. Nakatitig lang po siya sa akin nun Ate B. Grabe, dun talaga umakyat yung lamig mula sa talampakan ko hanggang sa bunbunan ko. Para na ako na-stroke sa takot. Oh, Gab, ano nangyari sa'yo? Parang namamutla ka ata. Biro ni Mark habang nagsiselfon pa rin. Hindi niya alam na ilang pulgada lang ang agwat ng paa niya sa mukha ng babaeng nakasiksik sa ilalim ng lamesa niya. Hindi lang nung gabing yun natapos ang hilakbot ko, Ate B.
Isang linggo ko siyang nakikita doon. Gabi-gabi, tuwing darating ang 2:00 ng madaling araw, lagi po siyang nandun. At napansin ko, habang lumilipas sa mga araw, palala ng palala ang pakiramdam ni Mark. Pumapasok siya na lagi may iniinda. Maputla, laging nagrereklamo na mabigat daw ang paa niya. Para daw siyang nirarayuma. Wala naman daw siyang rayuma dahil bata pa siya. Hindi ko na talaga matiis noong 7th araw. Natatakot ako para sa sarili ko at natatakot din ako para kay Mark. Kaya ang ginawa kong solusyon, nakiusap ako sa head namin na lumipat ng desk. Lumipat ako kung saan nakatalikod ang pwesto ko kay Mark. Para kahit papano, hindi ko makita yung nasa ilalim ng lamesa niya. Bago po ako pumasok ng gabing yun, dumaan muna ako sa simbahan. Bumili ako ng 2 maliit na rebulto ni Jesus Christ. Pumasok ako sa opisina. Inilagay ko yung isa sa mismong desk ko. Yung isa naman ay binigay ko kay Mark. Sabi ko sa kanya, Uy, pre, sa'yo na lang to. Itabi mo dyan sa computer mo. Pang iwas malas lang. natawa pa nga siya nung una. Pero iniwan din naman niya sa tabi ng monitor niya. Ate B, parang milagro. Kasi, simula nung mailagay namin yung rebulto ni Jesus Christ, biglang gumaan yung hangin sa floor namin. Nawala na yung amoy na bubulok. At unti-unti nang bumalik yung lakas ni Mark. Hindi ko na rin po nakikita yung babaeng basang-basa na nakangiti sa ilalim ng desk. Wala na po ako sa pogo ngayon, Ate B. Pero sa tuwing maaalala ko ang karanasang yun, kinikilabutan pa rin ako. Hello po, Ate B. Bago niyo po akong subscriber, tawagin niyo na lang akong Harvey. Matagal ko na rin gustong i-share tong kwento ko. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Mahiyain po kasi ako. Bago ako naging security guard, kung ano-ano munang racket ang napasukan ko dito sa Manila. Galing kasi ako sa probinsya, Ate B. At bilang panganay, malaki ang inaasahan ng mga magulang ko sa akin para makatulong sa mga kapatid ko. Kaso mahirap ang buhay kapag high school graduate ka lang. Isang buwan akong palakad-lakad sa Cubao para maghanap ng trabaho. Gutom at pagod talaga. Isang araw, may nakasabay po ko noon na kumakain sa karinderya. Nag-alok siya sa akin na pumasok sa agency bilang isang guard. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tinanggap ko po ito. At ayun na nga, nag-training na ako. Nangutang po ako ng panggastos noon. At buti naman, na-deploy agad ako. Ang unang salang ko, dun sa isang pinapatayong mamahaling condominium sa may Mandaluyong. Masasabi ko pong malaking project siya, Ate B. Nakaharap sa isang medyo madilim na kalsada yung lugar. Nasa 7 palapag pa lang ang natatayo. Puro skeleton pa lang yung building. Expose yung mga bakal tapos semento at mga hollow blocks pa lang ang makikita mo. Ang nakuha ko pong schedule noon ay night shift. 7:00 ng gabi hanggang 7:00 ng umaga. Sabi ko sa sarili ko, ayos na to. Walang boss na nakabantay at relax ang duty. 2 lang kaming guard kapag gabi. Yung isang senior guard, si Kuya Dex, dun lang siya sa may guardhouse, sa main gate, sa ibaba, tagabantay ng logbook. Ako naman ang naka-assign na mag-grouping sa loob ng mismong building tuwing gabi. Nung unang linggo, normal naman ang lahat. Sanay naman ako sa dilim dahil sa probinsya namin. Ang dala ko lang tuwing iikot ako ay yung heavy duty na flashlight, batuta at yung two-way radio ko.
Masaya pa nga ako kasi habang naglalakad ako sa bawat palapag, natatanong ko yung mga ilaw ng syudad. Pero nung pumasok ang ikalawang linggo, doon nagsimula yung mga kakaibang paramdam. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, umakyat ako para sa pangatlong robing ko. Nagsimula ako sa ground floor hanggang sa makarating ako sa ika-5 palapag. Sobrang tahimik ng gabing yon, Ate B. Walang kahit anong hangin. Tapos yung ugong lang ng mga sasakyan sa malayo ang maririnig mo. Habang naglalakad ako sa 5th floor, dun sa parting malapit sa elevator shop na wala pang harang, bigla akong nakarinig ng kakaibang tunog. Parang tunog ng mabigat na kadena na dahang-dahang hinihila sa magaspang na semento. Agad kong pinatay yung flashlight ko. Kinabahan ako kasi nasa isip ko baka may mga magnanakaw ng bakal o kable na nakalusot sa bakod. Hinawakan ko na mahigpit yung batuta ko. Tapos dahan-dahan akong naglakad sa dilim. Sumiksik sa mga pader ng semento para hindi ako makita. Habang papalapit ako sa pinanggagalingan ng tunog, biglang huminto yung kaladkad ng kadena. Ang sumunod kong narinig, Ate B, na nagpatayo talaga ng balihibo ko hanggang ngayon, boses ng isang lalaki. Mahina lang siya, parang galing sa likod ng nakatambak na sako ng semento. Umiiyak at nahihirapan huminga. Tulungan niyo ako. Hindi ko na napigilan. Binuksan ko bigla yung flashlight ko at tinapat ko dun sa mga sako ng semento. Sino yan? Guard to. Lumabas ka dyan kung ayaw mong masaktan. Sigaw ko kahit ang totoo, nanginginig na yung tuhod ko. Nung nailawan ko yung pwesto, walang tao. Pero Ate B, nakita ko yung chain lock. Yung malaking kadena na ginagamit ng mga worker pangbuhat ng mabibigat na bakal. Umuuga pa rin siya ng malakas na parang may binitawan lang na mabigat na bagay. At kasabay nun, biglang humangin ng sobrang lamig. Hindi ito ordinaryong hangin sa gabi, Ate B. Para siyang hangin na galing sa loob ng freezer. Talagang nanunuot sa uniform ko hanggang balat. Gusto ko nang bumaba nun. Pero nung lilingon na ako pabalik sa hagdan, may narinig akong malakas na kalabog sa likod ko. Patalon akong lumingon at tinapat ko yung ilaw sa sahig. May nahulog na helmet ng construction worker mula sa mataas na palapag. Lumapit ako ng konti para tignan. At doon ko napansin na may dugo yung helmet. As in, parang bago pa lang. Tumutulo kasi sa sahig. Tapos maaninag ko na mahibla ng buhok na nakadikit sa basag na bahagi ng helmet. Doon ko biglang naalala yung kwento sa akin ng foreman doon nagkakape kami nung nakarang araw. Isang buwan bago ako pumasok doon sa site, may malagim palang aksidente na nangyari. May isang worker daw na nag-overtime sa gabi. Napigtala ng chain lock habang nagbubuhat ng mga bakal. Nahulog daw siya mula sa ika-7 palapag. Dumiretso sa semento sa baba. Tapos, nabagsakan pa ng mga bakal. Yun ang sabi ng foreman. Grabe, parang double dead yung nangyari. Wasak daw yung muka at basag yung ulo. Nang ma-realize ko yun, parang biglang naging doble bigat ng paligid ko. Pakiramdam ko may nakatitig sa akin. May boses akong naririnig, umiiyak. Dahan-dahan kong tinaas yung flashlight. Tinapat ko doon sa pinakadulo ng 5th floor, doon sa parteng bukas pa at wala pang pader. Ate B, doon ko nakita ang isang lalaki. Naka-uniform siya ng pang-construction worker. Yung maong niya na pantalon, may mga mantsa ng semento.
at yung t-shirt niya madumi. Nakatayo siya dun sa mismong gilid. Isang hakbang na lang mahuhulog na siya sa building. Yung angle niya po nakatalikod siya sa akin. Sir, anong ginagawa mo dyan? Bawal dyan, delikado. Sambit ko nun. Bagamat alam ko sa loob ko na hindi yun buhay na tao. Dahan-dahan siya lumingon sa akin. Ate B, hindi normal yung paglingon niya. Parang binaliko yung leeg niya ng pilit. At nung naitama ko yung flashlight sa mukha niya, halos mapaihi ako sa suot kong pantalon. Wala siyang mukha. I mean, basag at pisa yung buong bungo niya. Nakalabas yung laman at puro itim na dugo ang umaagos pababa sa leeg niya. Pero kahit basag ang mukha niya, kitang-kita ko na nakangiti siya sa akin. Isang malawak at nakakatakot na ngiti habang dahan-dahan niyang itinataas yung dalawang kamay niya na puro bali ang mga daliri. Parang tinatawag niya ako na lumapit sa kanya. Nagdilim ang paligid. Hindi ko na pinulot yung mga gamit ko. Kumaripas na ako ng takbo, patungo sa hagdan sa gitna ng dilim. Habang bumababa ako ng hagdan, naririnig ko sa likod ko yung mabilis na kaladkad ng kadena na parang hinahabol ako. Kasabay nun, isang boses ng lalaki na humahalakhak na parang baliw. Halos magpagulong-gulong ako sa hagdan. Nadapa ako sa mga tambak ng bakal pero hindi ko pinansin ang sakit. Pagdating ko sa ground floor, dire-diretso akong tumakbo palabas sa main gate. Hingal na hingal, putlang-putla at basang-basa ng pawis na malamig. Nagtaka noon si Kuya Jojo, yung kasama kong guard. Oh, Harvey, ano nangyari sa'yo? Ba't parang nakakita ka ng multo? Tanong niya. Hindi ako makapagsalita, Ate B. Nanginginig lang ang buong katawan ko habang nakaturo ako sa taas ng building. Doon muna ako naupo sa tabi niya sa guardhouse hanggang sa mag-umaga. Hindi na ako bumalik sa loob. Kinaumagahan, pagkasoli ko ng logbook at bago dumating ang kapalit namin, kinuha ko yung bag ko. Hindi na ako nag-text o nagpaliwanag sa agency. Iniwan ko yung trabahong yun. Bahala na kung paano ako magbabayad sa boarding house o kung paano ako kakain sa mga susunod na araw. Basta ang alam ko, ayoko nang bumalik sa lugar na yon. Hanggang ngayon, Ate B, lumipas na ang ilang taon. Tuwing dumadaan ako sa mga construction site kapag gabi at nakikita ko yung mga crane at scaffolding sa dilim, bumabalik yung kilabot. Naaalala ko kasi yung construction worker na nakita ko na basag yung muka. Magandang araw, Ate B. Ako po si George. Nalipat ako ng ospital dito sa probinsya. Hindi ko na lang din po babanggitin yung pangalan ng ospital. Basta po dito sa province. Dito ko po naranasan yung kwentong isi-share ko sa inyo na hanggang ngayon, kapag naaalala ko, kinikilabutan pa rin ako. Way back 2015 nga po pala itong kwento ko. Madalas ay morning and mid-shift ang schedule ko noon, Ate B. Nalipat lang ako ng schedule nang biglang nagkasakit yung night shift na tropa ko na si Rolly. Matindi ata ang trangkaso ng mukong. Kaya ayun, no choice kung hindi i-cover ko yung shift niya. 2:00 na noon na madaling araw. Kalmado ang ward. Since hindi pa nga ako sanay sa schedule ko, aantok-antok pa ako noon sa tabi ng nurse station. Yung talukap ng mata ko, konti na lang magpapakasal na sa bigat. Nakita ko ni Laika, isa sa mga pioneer na nurse din. Kulat mabait si Laika. Tinuturuan niya ako ng mga diskarte sa ward. Hindi siya yung tipong by the book na tao.
Kumbaga, kung pwede naman na ganito ang paraan at mas mabilis, okay na sa kanya. Nagsimula akong maging close nun si Laika. Kwela din kasi, at saka may pagkasira ulo. Nawawala yung boredom at antok ko kapag kausap ko siya. Inaasar na nga kami ng ibang nurse. Pero sa amin ni Laika, hindi kami talo. May pagka-boyish din kasi yung gaga. Isang linggo na lumipas. Nagtataka na ako noon kung nasan si Larry. Ang tagal niya na kasing wala. After ng trangkaso niya nag-extend daw ng leave. Isang buwan daw muna magpapahinga. Naichismis lang sa akin yun ni Laika habang nag-aayos kami ng mga chart ng pasyente. Isang madaling araw noon at isang linggo na rin akong night shift. Nagaya mag-yosi si Laika sa may fire exit. Tinablan na raw siya ng antok. Doon ko nalaman na may iba pa palang work si Laika sa umaga. Kwento niya sa akin. Breadwinner po kasi si Laika, Ate B. Patay na kasi ang mga magulang niya. Tapos yung mga kapatid niya, nag-aaral lahat. 4 po yun na umaasa sa kanya. Ang sabi ko sa kanya napakadakila niya naman. Biro lang naman yun, pero tumawa siya. Sabi niya, minsan daw nakakapagod talaga. Pero kapag nakikita niya yung mga kapatid niya na may matataas na grade at masipag sa bahay at sa school, nai-inspire daw siya. Mababait daw po kasi ang mga kapatid niya at malalambing. Dahil nga siguro wala na silang magulang kaya nagdadamayan na lang silang magkakapatid. Napahanga talaga ako sa tatag ng babaeng to, Ate B. Sa kalagitnaan po ng kwentuhan at pag-iyosi namin, naihi ako. Kaya nagpaalam ako sa kanya. Kako, saglit lang at iihi ako. Mauna na siya sa ward. Tumawa si Laika, Ate B. Hoy tol, huwag kang iihi dyan sa dulong cubicle Sige ka. Nakismile lang siya na parang nang-aasar. Sa utak ko nun, pagtitripan lang ako nito Akala niya siguro matatakotin ako. Sira ulo ka, tatakutin mo pa ako. Sige na, iihi na ako. Banat ko sa kanya noon bago ako pumasok. So ayun na nga po, nag-CR na ako. Pagpasok ko, sarado yung 4 na cubicle. At ang malas, sa dulo pa yung bukas. Dahil nga sa sakit na ng pantog ko, hindi ko na inisip yung sinabi ni Laika noon. Dire-diretso na ako sa dulo. Habang umiihi ako, nakaramdam ako ng malamig na hangin. Kaya nung natapos ako, naghugas na ako ng kamay, binaliwala ko na lang yung naramdaman ko. Pagbalik ko, dumiretso na ako sa ward. Nakita ko si Laika nagche-check ng BP ng mga pasyente niya. Ang sira ulo, pinakyo ako ng patago habang nakatalikod sa pasyente. Natawa na lang po ako noon. Nakakawala talaga ng antok kapag kasama si Laika sa shift. Medyo naging busy na noon si Laika pagkatapos noon. Makulit daw kasi yung isa niyang pasyente. Gumagawa ng paraan para makakwentuhan siya. Isang matandang babae yun, pero mabait naman daw. That time, ako naman yung petics. Dahil tapos ko na yung rounds ko. Pero hindi ko na muna siya inistorbo. Kasi mukhang nag-i-enjoy naman si Lola, nakausap siya. 3:00 na noon na madaling araw. Ako na lang ang nagyosi mag-isa sa labas. Nagmumuni-muni ako. Nang biglang makaramdam ako ng pagkulo ng tiyan ko. Lulubog lilitaw na ang dumi ko noon, Ate B. Dali-dali akong bumaba para mag-CR noon. At malas na naman. Sarado na naman lahat ng cubicle. Sa dulo na lang ulit yung bukas. Wala nang urungan to, sabi ko sa sarili ko. At doon na nga po ako nag-CR. Habang nakaupo ako doon, Ate B, dito nagsimula ang kakaibang pakiramdam.
Yung noo ko, nakaramdam bigla ng malamig na hangin. Literal, yung noo ko lang talaga. Yung buong katawan ko, wala namang nararamdamang lamig. Pero yung noo ko, parang may pumupukpok na malamig na yelo. Ang sakit sa ulo. Alam niyo po ba yung yelo na tagli 5 piso sa tindahan? Ganun yung pakiramdam na kumakatok sa ulo ko habang nakaupo ako. Parang may matigas at napakalamig na bagay na paulit-ulit tumatama sa mukha ko. Kinilabutan ako ng matindi. Dahil doon, nagmadali tuloy ako sa pagdumi. Sumunod na gabi, ako naman ang nag-aya mag-yosi kay Laika dahil hindi ko pa rin makalimutan yung kakaibang lamig sa noo ko. Kaso, nung gabi na yun, sumama yung isa niyang tropa na kaugali niya rin. Isipin mo na lang, 2 siraulong Laika ang kasama ko nun. Kaya medyo gumaan ang loob ko at nawala ang takot ko. Habang nag-iyosi kami, may kinuwento yung tropa ni Laika. Dayan na lang po ang itawag natin sa kanya. Naungkat kasi namin kung bakit ayaw na pumasok ni Larry. Kwento ni Dayan, kaya ayaw na daw pumasok ni Larry kasi ayaw siya ipang-morning shift o mid-shift ng head nurse namin. Naisip ko noon, sabi ko kay Dayan at Laika, So, yun lang pala yung dahilan? Ayaw niya ng schedule niya? Ang babaw naman ang dahilan niya para magliglang sa buwan, no? nung sinabi ko yun, biglang nagkatinginan yung dalawa. Seryoso ang mga mukha nila, walang halong biro. At doon na nga nagkwento si Dayan ng totoong dahilan. Ang sabi niya noon, si Larry daw kasi natatakot na mag-night shift dahil doon mismo sa cubicle sa dulo ng staff CR. May nagpakamatay daw doon na pasyente. Nagbikti raw. Tapos, si Larry daw, dahil doon siya madalas mag-CR kapag gabi, doon niya inabot ang pinakamatinding takot na naranasan niya. Dumudumi raw noon si Larry. Habang nakaupo siya, may napansin daw siyang kakaiba. Nakita niya daw na may paa sa tapat ng noo niya. Nung tumingala siya, doon niya mismo nakita ang mukha ng multo ng pasyente. Nakangiti sa kanya habang nakabigti at dahan-dahang umiindayog. Yung paa daw ng multo umuuntog-untog sa ulo at noo ni Larry habang pabalik-balik ang ugoy nito. At ang sabi ni Larry, sobrang lamig daw ng paang yun, parang yelo. Hinimatay ang mukong sa takot. At doon na siya inabutan ng umaga ng susunod na shift. Simula nun, hindi na siya pumasok at nagbalak na talagang mag-resign. Nang marinig ko yun, Ate B, parang nawalan ako ng dugo sa mukha. Nanlamig ang buong katawan ko habang hawak ko yung yosi ko. Naalala ko kasi bigla yung yelong tagli 5 piso na pumupukpok sa ulo ko nung nakaraang gabi. Ibig palang sabihin nun, habang nakaupo ko dun sa inidoro, may mga paang nakabitin sa tapat ko. At ang mga paang yun, dahan-dahan na umuuntog sa noo ko habang ang multo ay nakangiti sa akin mula sa itaas. Hindi ko na lang po muna kinuwento yung naranasan ko, Ate B. Ilang araw muna bago ko kinuwento yung kay Laika at saka kay Dayan. Siyempre, expected ko na pagtatawanan ako noon. At ayun na nga ang reaksyon ng mga kaga. Hindi po ako nagpalipat ng schedule noon. Kasi okay naman ako sa mga kasama ko. Lalo na kay Laika at Dayan. Naging solid tropa po kami. At siya nga po pala, Ate B, iniiwasan ko na lang noon yung dulong cubicle. Paminsan-minsan sa ibang floor ako nagsi-CR kapag iba yung pakiramdam ko. Sa ngayon po, dito na ako sa Manila. Lumipat na ako. Simula nung namatay si Mama. Yun lang po, Ate B. Salamat po kung nabasa niyo po itong kwento ko sa channel niyo.
Ate B at sa mga nakikinig ngayon. Ako po si Purds. Gusto ko lang i-share itong pinakamatinding karanasan ko nung nakaraang buwan lang. Nag-resign po ako sa dati kong trabaho. Sa warehouse po yun. Sa isang logistic company. Panggabi po ako doon. Tapos madalas halos wala akong tulog. At mabigat pa ang trabaho. Imagine Ate B, bawal umupo. Tapos yung supervisor namin napaka-toxic. Halos magmura kapag nakikita kaming umiinom lang ng tubig sa tabi. Ramdam ko na bumibigay na yung katawan ko. Madalas na kasi sumasakit yung likod ko at madalas na ako nagpapalpitate. Kaya nag-resign ako kahit wala pang siguradong lilipatan. Habang naghahanap ako ng bagong mapapasukan at nag-iipon ng pambayad sa mga requirements, naisipan ko muna na magtinda ng balot sa gabi. Alam mo naman ngayon, napakamahal ang singil sa mga requirements tulad ng NBI clearance, medical, at kung ano-ano pang kaeklatan na requirements. Hindi po ako sanay na magtinda ng balot. Pero alam ko naman na walang masama sa pagtitinda ng balot. At saka para may budget na rin ako na pangkain ko araw-araw at hindi umaasa sa magulang. Nanghiram ako noon ng bisikleta sa tito ko. Saka yung basket na nilalagay ng balot at penoy. Dati din po kasi siyang nagtitinda ng balot. Tumigil lang nung magkasakit. At hindi na siya naglako simula noon. Nung mga unang gabi, okay naman Ate B. Masipag ako nagpepedal sa mga subdivision na malapit sa amin. Kumikita naman ako kahit papano. Kaya medyo nabuhayan ako ng loob. Hindi palaging parang Pasko yung benta ko. Pero at least may kita at hindi na zero. Isang gabi, bandang 2:00 na ng madaling araw, medyo matumal. Marami pa akong tirang balot at penoy. Dismayado ako ng konti pero tuloy lang ang pagsigaw ko. Sa kagustuhan kong maubos yung paninda ko at para rin makauwi na ako, napadpad ako sa isang liblib na eskinita malapit sa sementeryo ng bayan. Yung daan na yun ay napakadilim. Kokonti ang ilaw ng poste ng kuryente. Tapos puro matataas na talahib at mga abandonadong pader na may mga baging. Ang tanging liwanag ko lang ay yung maliit na flashlight na tinali ko sa manibela ng bisikleta ko. Habang nagpepedal ako ng mabagal at sumisigaw ng balot at penoy, biglang may narinig akong sumipol mula sa isang madilim na lote sa tabi ko. Tumigil po ako noon at naglinga-linga. Itinapat ko yung flashlight sa direksyon ng sipol. Doon po sa ilalim ng isang malaking puno ay may nakita akong lalaking nakatayo. Nakasuot siya ng jacket na may hood. Nakatalokbong yun sa ulo niya. Tapos nakapamulsa siya. Dahil madilim at nakayuko siya ng bahagya, hindi ko maaninag ang mukha niya. Pero nagtaas siya ng kamay at sumenyas ng 2 daliri. Ibig sabihin, 2 ang bibilin niya. Boss, balot po, 2? Tanong ko habang bumababa sa bisikleta. Hindi siya nagsalita, tumango lang siya. Lumapit ako sa basket ko at tinanggal ko yung takip na tela. Tapos kumuha ako ng 2 balot. Habang pinupunasan ko yung mga itlog gamit ang basahan at ibinabalot sa peraso ng lumang dyaryo, bigla akong nakaramdam ng kilabot. Tapos lumamig pa yung hangin. Hindi ko na lang din masyado pinansin, Ate B. Eto na boss, 2 balot. 80 pesos lang po. Inabot niya yung kamay niya mula sa bulsa ng jacket para ibigay ang bayad. Isang buong 100 piso. Ate B, nung nagdikit ang mga daliri namin, nung kinuha ko yung pera, napatalo ng puso ko sa gulat. Maputla at galit na galit yung mga ugat. Tapos sobrang lamig ng kamay niya na parang galing sa freezer. At doon ko napansin sa liwanag ng flashlight ko, ang hahaba ng mga daliri niya.
Tapos, ang mga kuko niya ay maitim, makakapal, at parang naaagnas na hindi ko maintindihan. Nakaramdam ako ng matinding takot. Kaya dahan-dahan kong inangat ang paningin ko sa mukha niya habang kumukuha ko ng sukli sa bulsa ko. Gusto ko lang makasiguro kung tao ba talaga to. Nung tumapat ng kaunting liwanag ng flashlight sa ilalim ng hood ng jacket niya, muntik ko nang mabitawan yung bisikleta. Ate B, wala po siyang muka. Pero nagsasalita siya. Naririnig ko yung boses niya na may sinasabi siya. Pero hindi ko na maintindihan dahil sa takot. Napaatras ako ng 2 hakbang. Pero parang napako ang mga paa ko sa semento. Hindi ako makasiguro kung tatakbo ba ako o sisigaw. Habang nakatitig ako sa kanya, dahan-dahan niyang itinaas ang 2 niyang kamay na may hawak na balot. Ang akala ko, babasagin niya gamit ang kuko niya, pero hindi, Ate B. Inilapat niya yung 2 itlog dun banda sa bibig niya kahit wala naman siyang bibig. Lumubog yun ng kusa. Tapos makikita ko yung lalamunan niya na gumagalaw sa paglunok. Nilunok niya ng buo yung 2 balot na itlog na hindi man lang tinatanggal ang matitigas na balat. Sabay maririnig mo sa loob ng lalamunan niya yung tunog ng pagkadurog ng shell ng itlog. Natauhan lang po ako ng Ate B nung may lalaking tumawag sa akin. Hoy, boy! Anong ginagawa mo dyan? Sinong kinakausap mo? Sa sobrang takot ko, hindi na ako nakapagsalita. Hinarurot ko na yung bisikleta ko ng napakabilis. Padyak ako ng padyak kahit ramdam ko yung ngalay sa binti ko. Habang nagpepedal ako palabas ng iskinita, hindi nawawala sa utak ko yung nakita ko. Nakarating ako sa may maliwanag na highway na umiiyak at nanginginig ang buong katawan. Doon ako tumigil sa tapat ng isang 24 hours na gasoline station at nakisilong muna hanggang sa mag-umaga. Umuulan din po kasi noon, Ate B. Doon na po ako nagpaumaga. Nag-text na lang po ako sa tito ko na hindi muna ako makakauwi. Pagdating sa bahay, dumiretso ako kay tito at ikinuwento ko ang mga nangyari sa akin. Ramdam ko po ang pag-aalala niya noon. Sinoli ko na rin po pala yung bike na hiniram ko. Hindi na po ako naglalako. Sa tapat na lang ng bahay namin ako nagtinda ng penoy at balot. Hindi na po ako naglalako dahil nga natatakot na ako makita yung lalaking walang muka na mahilig sa balot. Maraming salamat po sa nagbahagi ng kanilang kwentong katatakutan. At syempre maraming salamat din po sa ating tagapakinig. At kung nais niyo po magbahagi ng mga kwentong katatakutan, ipadala niyo lamang po ito sa aming email na btbhorrorstories@gmail.com. Huwag